Nakakainit ng ulo talaga yung computer games na yan. Kaya sa nahalip na yung sa psychology ko matrain, dito na lang kasi at least mamamanage ko kasi pera ko yan eh. Kalabang ko yung market. Wala talagang daya yun na alam mo naman sa computer games, mag-visit ka din eh. Miss Kumeta, I'm married but wala pa kaming anak. Tapos sa pinagkabalahan ko kasi as an OFW seafarer. Kasi boring kasi pag pag bakasyon. So kaya naghanap ako ng extra income kasi alam mo naman po, as a seafarer, pag bakasyon, pera, labas ang labas. So as much as possible, gusto ko itong matutunan. Kaya para kahit papano, nasa bakasyon ako for 3 or 4 months, may pa rin, tuloy-tuloy pa rin income ko. Kaya nagsasabihan kami na pag OFW tao, lalo na pag seaman, yung ginapalang kwarta sa barko, which is not true naman kasi may mga relatives ako na walang alam sa pagsisiman, kala nila katulad sa akin. May sinanakit sila sa akin kasi every time umuwi ako, wala akong pasalubong. Kasi once magbigay ka ng pasalubong dyan, abusugin. Since 18 years old po ako, 14 years na pala. Pero contractual kasi kami. Pag ayoko yung palipat-lipat. Kasi ito din isa sa mga disadvantage bilang seafarer. Kasi yung bakasyon namin, kinukuha sa mga maritime training namin, which is will take months. Kaya wala kami time sa sa bakasyon talaga. Kaya ngayon, before ako bumaba, timing, wala akong mga maritime training na related sa work ko. Kaya dito ako mag-training para ma-maximize ko yung oras ko dito na. Kasi last kong bakasyon kasi parang hindi ako maging fruitful eh. Bakasyon ako, wala. Dota lang ako sa 4 na buwan. Kasi fairness yung sa computer games, lalo sa Dota, mas-stress ka rin yan, lalo na pa puro ka talo. Kasi munti ko nang basagin yung monitor ko kasi nakaka-visit eh. Puro ka talo. Kaya naisipan ko, what if kung magtutok ako sa computer ko, what if kung magtutok na lang ako habang kumikita ng pera, at least maganda pa yun sa akin. Dati pa, yung pisa pa lang ako nag-work, marami na nag-offer sa akin ng ganyan. At ayoko, kasi ako na yan, dati niya sa akin, scam. Kasi parang parang setting yung networking eh. Kasi marami tumatawag sa akin mga broker. Yung alam mo, yung nagsisearch ka ng web, ng mga search bar, tapos, like this, do you like this article? O subscribe to email. Yun pala, parang link yun ng mga ibang broker. Kaya marami tumatawag, hindi ako interesado. Tapos ang isa pa, masyadong risky. Napagkamalan ko kasi grabe naman. Kasi yung nauso yung prop firm, nakikita ko yun eh. Kasi, honestly kasi po, na pangalawang ko to, dati kasi may parang, di ko lang i-reveal yung may nagpa-enroll ako doon, pero online. Di ko kasi walang social interaction eh. Di ka makapagtanong kasi pre-recorded video. Di ka makapagtanong, bakit ganito, bakit ganyan? Wala. Kaya dito ko naisipin na face to face. Kaya kita nyo po, yung nagpa-enroll ako talaga dito. Kasi naisip ko baka scam dito ng kasi hype, dahil sa hype ng forex trading. Kasi kaka-open pa lang dito sa Pilipinas. Kaya pansin nyo na pag-enroll ako dito, pagpunta ko, tinanong ko talaga lahat. Kasi yung nakaraan ko pinag-enrollan, may hidden agenda sila. O ganito lang enrollment. Tapos mo na lahat ng courses nila sa video nila. Do you want to know about yung yung advanced trading strategy? O magbayad ka ulit. Which is ayoko ng ganun. Kasi bakit hindi nila disclose in the first place? Kaya yun, nung pansin nyo po, yung pag-enroll ko dito, ma'am, itong enrollment na to, one-time payment po ba to? O sir, wala, diba? Sabi nyo po, wala na po, libre po yung book. So sige, sigurado po. O sigurado, kaya at the same day po, nagbayad po din po ako kaya ako. Gusto ko talaga face to face. Yun din po, na bakasyon ko, gusto ko ma-maximize. Di ko tuloy bakasyon ko, walang ginagawa sa bahay. Baka kasi pag hindi ako magtitrain, mabalik ulit ko sa Dota kayo. Most probably, yan ang gagawin ko eh. At alam ko magiging outcome, magiging violente ako. Kasi minsan, nakakainit ng ulo talaga yung computer games na yan. Kaya sa nahalip na yung sa psychology ko matrain, dito na lang. Kasi at least, mamamanage ko kasi pera ko yan eh. Kasi ang kalabang ko yung market. Wala talagang daya yun na alam mo naman sa computer games, mag-visit ka din eh. Kasi hindi ako mag-trading talaga, doon na talaga ako pupunta. Lalo na yun sa akin na medyo matagal-tagal ang bakasyon ko. Na minsan nga din po yung bakasyon ako dahil na-addict ako dyan sa computer games na yan. Hindi ka ako nakakaano eh. Minsan na na yung ko ba, lifestyle ko ba. Magising ako ng alas 12, tapos from 1 o'clock niya hanggang alas 3 madaling araw, laro ako ng laro. Wala akong hygiene na, wala akong kain na, na. Parang pangit naman ang lifestyle ko na ito. If I read between their lines, parang gusto nila sabihin na ituro mo na lang sa akin yung strategy mo, Ram, para i-apply ko rin sa sarili ko. Pero mahirap kasi may different tayo taste eh. Kasi di ba, from freshman to senior. Honestly po, yung sa sophomore pa lang, alam ko na ICT talaga yung gusto ko. Kasi nag-search na ako, nagiging interesado na ako sa forex eh. Nakikita sa YouTube ko, ang linis ng chart, tapos yung sa ICT, sniper entry talaga, tapos ang liit ng risk, ang taas ng reward. Ito yung gusto kong strategy. Ngayon sa sophomore, alam ko na yung mga Bollinger Bands na yan, yung mga EMA, hindi para sa akin yan. Kaya nung sa defense namin sa sophomore, nahirapan ako. Kasi ang alam ko na sa isip ko, kasi
parang doon na yung nanonood ako ng videos nun ba. Ito talaga yung gusto ko, strategy. Gusto ko matutunan to. Kaya nung sa sophomore kami, dito para sa akin, mga Bollinger Bands na to. Dito para sa akin. Kasi yung pag sophomore dito, diba, nag-defense kami. Nakaka-overwhelm kasi, ang daming indicators. Di mo na, kasi tinuturo mo lahat ng coaches. It's up to you kung anong pipiliin mo. Ngayon, sa sobrang dami ng indicators, tawag yan, analysis paralysis, hindi mo nang gagawin mo. Kaya sabi ko, dito para sa akin, tong mga indicators ito napakadami. Kung may indicators man ako, konti lang. Itong ICT talagang anuhin ko. Kasi ito yung maganda, ang linis ng ang linis ng chart, mababa yung risk, mas mataas yung reward. Yun. Kaya ngayon, natutunan ko, na-apply ko sa defense namin kanina, na okay naman. Ang mag-apply mo, kasi pinaka-importante talaga yung discipline. Ako, honestly nga sa akin, pinapaaralan ko pa yung discipline ko eh. Kasi minsan yung nag-glide trading ako, umaabot na sa stop loss ko, in-adjust ko minsan eh. Which is hindi dapat gawin yon. Kasi plano mo na yun eh. It's part of your trading plan. Kung ma-stop loss siya doon, wala kang adjust. Yun na yun. Kung matalo man siya ng ganun, yun na yun. Pero sa akin kasi, kailangan ko pa develop yun. Kasi pag malapit na sa stop loss ko, in-adjust ko pa eh. Which is hindi dapat, hindi pasok sa trading plan ko. Ibig sabihin, hindi na na-respect yung Hindi na ni-respect yung trading plan ko. Yung pa yung kailangan ko develop. Tapos isa pa yung risk management. Kasi pag dapat, sa risk manager para hindi masunugan ng kapital. Kasi mahirap pag masunugan ng kapital, lalo na ako ngayon, wala na akong pagsimba ko lang na hindi lang mangyari na mabusa yung wala na akong pang dyan eh. Kasi yung ko, yung parang napag-ipunan ko, budget na namin ng wife ko sa bakasyon ko kasi hindi ko alam kung kailan ako makasakay ulit. Ay, yung budgeted na yun for sa time na bakasyon ako. Ay, ayoko naman kunin yun para pang dagdag. Kami naman mahirapan na when that time comes. Kaya ito, kapital ko ngayon, ipag-inangatan ko talaga ito na hindi ito masunog. That's why important muna na kung sa mga tao na gusto mag-trade na pasok muna dito. Start from the basic muna kasi yung risk management talaga, tsaka yung psychology ng trading, tsaka yung discipline, yun ang muna pinaka-importante. Kasi nga, diba, nanonood ako ng mga YouTube kasi before sophomore pa, yung talaga ICT yung gusto kong pag-aralan. Nakikita ko na parang hindi nila tinuturo lahat. Gusto ko talaga actual, yung mga coaches talaga magturo at mag-execute na makita ko talaga para matutunan ko. Kasi mahirap sa video eh. Kahit na pre-recorded video man yun, hindi mo talaga, although pwede mo siya ma-rewind. Gusto ko talaga na para pwede ka makapagtanong at real time, magtanong, Coach, bakit ganito yung Bakit ganito? Wala na akong pakialam sa ibang indicator, basta yun na yun. Kasi para sa akin, na yun eh. Parang para sa akin, maganda, consistent naman siya eh. So, basta yun na yung strategy ko, wala na akong pakialam sa iba. Kasi pag dagdagan ko siya ng iba, malilito na naman ako. Kaya stick to one na lang ako. Mag-work man yan o hindi, okay lang kasi pasok man sa ko sa risk appetite ko. Join our trading community and share trade ideas, market insights, and strategies.